Isang mapagpala at mabiyaya, mabungang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay July 4. Naku po, lagpasan ng kalahatian ng taon. So, ilang linggo po tayong medyo hindi nagkita-kita. At ako nga po ay na-hospital ng 7 araw at matagal pong nakarecover. Pero salamat po sa biyaya ng ating amang si Yahweh. Ako po ay na-restore na sa aking kalusugan. Although 5 kilo pa po ang aking hahabulin sa aking dating timbang na 72 kilos. Salamat po. At sa umagang ito, napakahalaga po nitong pag-uusapan natin. Pero bago po iyon, mga kaibigan, ay gusto ko lamang pong ipamanhik na ito po ang mga binabahagi natin o binabahagi ko po sa inyo. Ito po'y paghahanap ng katotohanan. Natulad ko po noon, para ito ay aking maunawaan, maisabuhay. At talagang pinaninindigan ko po ito. Isinantabi ko muna yung aking kaalaman. Kasi sabi nga po ni Apostol Pablo, yung kaalaman nagpapaangat sa ating kaisipan, sa ating pagkatao. At iyon yung nagiging dahilan kung bakit yung katotohanan, mabasa man natin, parang nakabakod na yung ating kaisipan at talagang hindi natin matanggap. Bagamat napakaliwanag po sinasabi ng banal na kasulatan. So ito po'y para sa atin, hindi po ito para isiksik ko sa inyo itong aking binabahagi, kundi nawa po ay bigyan natin ng pagkakataon na tulad ko isang tabi ang kaalaman at suriin talaga. Huwag po tayong, lagi kong sinasabi, huwag po tayong kumbaga ay manangan lang doon sa kahusayan ng pagpapaliwanag ng sino man. Kahit sa akin po. Talagang tayo po ay magsaliksik sapagkat tayo naman po lahat ay nais ng ating Ama sa langit na tunay po na masumpungan natin. Makilala natin siya at ang kanyang bugtong na anak, ang ating Mesyas. So, ito pong pag-uusapan natin ngayon, ito'y napakaliwanag. Talagang kung iintindihin natin, napakaliwanag po nito. Pero magiging talaga lamang po kung pangangatwiranan natin yung meron tayo, yun po ay tingnan natin mabuti. Yung ba'y turo ng tao o ito bang ayon sa katotohanan? Sapagkat ngayon po ay binibigyan tayo ng ating dakila at kataas-taasan Diyos na mas makilala pa natin siya. At ito'y sa pamagitan ng teknolohiya, makabagong teknolohiya, na nakaayon po ito sa kanyang plano sa huling panahon, sa kanyang nalalapit na muling pagbabalik ng kanyang bugtong na anak. So, ito po ang pag-uusapan natin. Yung tinagong katotohanan na ito, bakit hindi dapat binago ang tunay na pangalan ng Mesyas, yung ating tagapagligtas? Bakit hindi dapat binago yung tunay na pangalan niya? Sa madalit sabi, ang gusto ko pong pag-usapan natin, bakit ba hindi dapat na isinalin, i-translate yung pangalan? Yung pangalan mismo ng Mesyas na siya mismo ang nagbigay, yung ama natin sa langit, na inutusan niya yung kanyang anghel para lamang tiyakin kay Jose at kay Maria na yung gusto niyang ipangalan, yung pangalan na ibibigay niya na mula sa pangalan niya, ang dapat na maging pangalan po ng ating Mesyas. So makikita natin na napakaliwanag po dito na walang pag-aalinlangan. Hindi ako ang magsasalita, kundi mismo mga kaganapang tunay. May mga punto po akong pakikita po sa inyo na talaga pong napakaliwanag po nito. Ang layunin natin, upang maunawaan natin na walang katanggap-tanggap na dahilan. Wala pong katanggap-tanggap na dahilan. Ano pa mang dahilan? Upang baguhin ang napakahalagang pangalan ng ating Mesyas. Take note, napakahalaga po ng pangalan na ito. Napaka-critical po ng pangalan na ito. Na mismong ang kataas-taasang Diyos, yung kanyang Ama, yung Ama ng ating Panginoong Jesus na nakilala natin, ang nagbigay sa kanyang bugtong na anak. Ayan po. Ano yung tunay na pangalan na yan? Pag-uusapan natin, bakit nais nating ipaunawa ito?
na talagang walang ibang pwedeng dahilan. Ano po ang number one nating dahilan? Kaya isinalin, kaya na-translate sa iba't ibang lingwahe, lalo na sa ating bansa, sa Tagalog, ay upang maunawaan natin yung mga sinasabi ng banal na kasulatan. Mula sa original na Hebreo, naging Grego, naging English o Latin, hanggang sa naging Tagalog. Para maunawaan natin, iyon lang ang ating napakahalagang dahilan. Pangalawang dahilan natin, isa lang din naman ang itinutukoy. Kahit na ang pangalan ay, ano pa mang pangalan ang inuukol natin sa ating Mesyas, isa lang din tao yun, kahit na iba't ibang mga translation ng bawat bansa. Patutunayan ko po sa inyo ng napakaliwanag na hindi po ito katanggap-tanggap na dahilan. Ano po? Tingnan po ninyong mabuti. Okay. Sa Kawikaan, chapter 30, verse 4, sa ang Biblia, 2001, ganito nakalagay. Tandaan po natin yung ang Bibliang salin, ito po yung halos kinuha doon sa King James Version. Ito po yung pinakamalapit na salin. Bago yung ibang salin. Ano po? Nakalagay, sino ang umakyat sa langit at bumaba? Sino ang nagtipon ng hangin sa kanyang mga kamao? Sinong nagbalot ng tubig sa kanyang damit? Sino nagtatag ng lahat ng mga dulo ng daigdig? Baliwanag po ito. Ang tinutukoy lang dito yung ating kataas-taasan Diyos. Ano po? Sabi rito, ano ang kanyang pangalan? Basahin niyo po doon. Ano ang kanyang pangalan? At ano ang pangalan ng kanyang anak? Sabi rito, anong pangalan ng kanyang anak? Sabi rito, tiyak na iyong nalalaman. Sa pagkakataong ito, sa lumang tipan, sabi rito, tiyak na iyong nalalaman. So mahalaga, nakikita rito na yung pangalan dapat alam natin. Ano po? Ngayon, ang tunay at orihinal na pangalan po ng Mesyas ay Yahshua o Yahushua. In short term, Yahshua. Sa ibang pronunciation, Yahushua. Pero alam nyo, hindi man mag-e-eksakto itong pronunciation na ito eh. Pero halos kung doon tumutugma, palagay ko, ang mahalaga, sinasaliksik natin ayon doon sa ano ba yung tunay na pangalan, doon sa Hebreo na pangalan niya. Kasi Hebreo po, Hebrew po sila, Israelita sila, ano po. At napakarami ko ng paliwanag dyan, nadadaan na lang natin. Kasi para maging maliwanag sa atin, kasi itong pangalan po na ito na mismong ibinigay ng ating Ama sa Langit ay napakahalaga po. Tingnan po natin ano. Sabi rito sa Lucas 2:21, pagsapit na ikawalong araw, yun ang tradisyon ng Israelita, tinuli ang bata at pinangalanang blank. Ano yung pangalan na yun na mismong ibinigay nila? Sabi rito, ito ang pangalan o ito yung pangalang sinabi ng anghel ni Gabriel bago siya ipagligid. Ano mismo yung pangalan na yun? Sinunod mismo ni Jose at ni Maria, hindi silang nasunod. Sinunod nila yung mismong sinabi ng anghel. Ano yung pangalan na yun? Tinitiyak ko po sa inyo, 100% hindi Jesus ang sinabi ng anghel. Tinitiyak ko po sa inyo. At palagay ko po, tanggap nating lahat yon. At lalo na yung mga nag-aaral ngayon ng katotohanan. Tanggap natin na hindi po Jesus, kundi yung pangalang orihinal na binigay po sa wikang Hebreo na may kahulugan kung bakit ibinigay. Sa Matthew 1:21, sabi ron, ito ang pangalang bibigay mo sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan. May dahilan, may meaning yung pangalan po eh. Ngayon, naipaliwanag ko na yun, maliwanag na naman po sa atin yan eh. Ngayon, tingnan niyo po ano, ilang talata lang muna ito. Nananalangin ang ating Mesyas sa kanyang ama. Sabi niya, Amang Banal, sa John 17, ano po, verse 11. Amang Banal, ingatan mo po sila. Marami na siyang naisabing panalangin eh, pero ito gusto ko lang bigyan ng diin. Amang Banal, ingatan mo po sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng alin? Ng iyong pangalan. So hindi po baliwala yung pangalan. Napakahalaga po yung kapangyarihan ng pangalan. Kaya kami nangangaral noon eh, nung panahon ng Bagong Tipan na ginagamit yung pangalan ng ating Mesyas eh. Nagsumbong yung mga alagad. Panginoon, sabi nila, pinigilan po namin yung isang tao. Ginagamit yung pangalan mo upang magpalayas at magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga may sakit. Sabi ng ating Mesyas, huwag mo siyang
pigilan. Sapagkat kung siya ay panig sa atin, hindi siya laban sa atin. Yung pangalan niya ginagamit eh. Isipin mo, pangalan na ginagamit. Hindi, alam mismo doon ng ating Panginoon, pero yung pangalan, kaya sabi niya, magkakaroon ng tandaan ng kapangyarihan ng mananalig. Sa pangalan ko, sabi niya, magpapalayas kayo ng mga demonyo. Napakahalaga po noon. At nung nagpagaling sila Pedro, sabi niya, hindi kami nagpagaling diyan. Gumaling yan sa kapangyarihan ng pangalan ng ating Mesyas. Kaya yung pangalan po, sabi ro, isang pangalan lang binigay sa silong ng langit ay kaliligtas natin. Yung pangalan na yun, napakahalaga. Isang pangalan lang. Ngayon, sabi rito, sa kapangyarihan na yung pangalan, ang pangalang ibinigay mo sa akin. Sabi mismo ng Mesyas. So yung pangalan ng Ama, ibinigay sa anak. Magkapangalan sila. Kung ano yung pangalan ng Ama, yun yung pangalan ng anak. Ngayon, kung Jesus ang pangalan, natatanggapin natin, dapat Jesus din ang pangalan ng Ama kasi binigay lang yung pangalan. Pero alam po natin, hindi po yun. Kung Yahweh na kinikilala natin ang pangalan ng Ama, yun ang binigay sa anak. Kaya nga po, Yahshua, yung Yahweh po yun. Sa awit, mayroong gano'n na Ya lang, pero tinutukoy si Yahweh. At yung Shua, yung kaligtasan. Kaya nga po, ang kahulugan ng pangalan ng ating Mesyas ay si Yahweh ang kaligtasan. Yun yung pangalan. Kaya unang-unang mababanggit sa pangalan ng Mesyas, yung Yahweh. Kaya napakahalaga po nito. Ngayon, nawala na po yun eh. Nalimutan na dahil nga hindi na nababanggit yung pangalan na yun ng ating amang si Yahweh. Nababasa lang pero baliwala na kasi hindi na binigyan ng halaga, nilimot na ng marami at natanyag na yung pangalan na tao lang ang nagbigay. Noon, katanggap-tanggap yun, hindi natin alam eh. Pero ngayon po, para hindi mo ito isa puso, tanggapin, isa buhay, at talagang kilalanin, may problema tayo kasi alam na natin ngayon. Ngayon, tingnan pa natin, para ito na lang sang tagpong ito na napakahalaga na gusto ko lang makita natin para hindi na tayo makapagkaila. Kung ano ba talaga yun? Yung pangalan na yun. Ito yung tagpo na si Pablo, si Saulo, kinatagpo niya yung tinatagpo siya ng ating Mesyas. Nung nangangabahay siya, papunta ng Damascus, di ba? Sabi rito, kaming lahat ay natumba sa lupa, sa awit, sa Gawa, 26:14 po yan. Kaming lahat ay natumba sa lupa at narinig ko ang isang tinig nang nagsabi sa akin sa wikang, ano pong wika ginagamit? English ba? Pilipino ba? Tagalog ba? Grego ba? Espanyol ba? Anong wika ginamit? Nagsabi sa akin sa wikang Hebreo. Hebreo. Hebreo ang salitang ginagamit ng Mesyas nung kinausap niya si Pablo sapagkat siya isang Hebreo, isang Israelita. Yun ang wikang gamit niya. Ngayon, Saulo, bakit mo ako pinag-usig? Ngayon tuloy natin, sabi rito. At tinanong ko, nagsasalita si Saulo na naging Pablo, at tinanong ko, sino po kayo, Panginoon? At kanyang sinabi, ako'y si blank na yung inihusig. Take note, ang ginagamit ditong salita at sinabi ng ating Mesyas, Hebreo. Bigkasin mo po, Hebreo. 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 Sa makatwid, anong pangalan ng binanggit dito? English ba? Pilipino ba? Tagalog ba? Grego ba? O Hebreo? Common sense lang. Sinitya ko po sa inyo, Hebreo. At ang pangalang Hebreo, Yahshua. Hindi Jesus, hindi Jesus, hindi ano paman. Hebreo. Yun yung kanyang pangalan. Yun yung alam niya. Yun yung kilala ng mga alagad. Magiging demonyo. Alam, yun ang pangalan. Kaya, ito po, napakalinaw po nito. Nababasa natin, pero hindi natin inuunawa, sinalin ng tao lang na may ibang layunin, pero nakalimutan na natin. Ngayon, patutunayan ko sa inyo, bakit nga hindi dapat isinalin? Bakit nga hindi dapat i-translate yung pangalan? Kasi, yun ang ating kaisipan. Kasi nga, para maunawaan, maling-mali po. Tingnan ninyo po. Ano ba ang kaibahan ng translation at transliteration? Napakahalaga po nito.
May kaibahan po ang translation at transliteration. Ako po, nung huli ko na lang narinig yung word na transliteration. Ang karamihan, alam lang natin, translation, pagsasalin. Ngayon, ano yung kaibahan ng dalawa? Dito po nakasalig, nakabatay yung punto natin. Ano po? Una, ang translation, sabi rito, basahin ko sa English. It is the activity of or process of changing the words. Papalitan yung salita. Ano po? Changing the words of one language. Halimbawa, lingwahe ng English, lingwahe ng Espanyol, lingwahe ng Hebreo, na Grego. Papalitan yun ng ibang salita of one language into the words in another language. Isasalin nga sa ibang salita, lingwahe ng isang bansa o ng isang grupo that have the same meaning. Isasalin mo yung isang salita na lingwahe ng isang bansa o ng isang grupo sa panibagong lingwahe ng isang grupo ng bansa na may parehong kahulugan. Ano po? Magkaiba ng words. Pero yung meaning ang pinag-uusapan dito, yung kahulugan. Yun yung translation. Now, ano po yung example ng translation? Halimbawa, sa English, ang salitang ano ang pangalan mo, sa Tagalog po nasa huli. Sa English, what is your name? Pag sinalin mo nga sa Tagalog, ano ang pangalan mo? Sa Espanyol, pag tinanong ang pangalan mo, ¿Cómo te llamas? Ako, nung ako po nagsisiman pa, nabiyahe ko ng Mexico, ano po, medyo marunong tayo mga Pilipino ng konting Espanyol. Lagi yan. ¿Cómo te llamas? Me llamo Restituto. Bernardo, Restituto lang. Me llamo. My name is. Sa Japanese, Oname wa nan desu ka? Tinatanong pangalan, Oname wa nan desu ka? Oh. Sa Tagalog, anong pangalan? Ngayon, question, ano napansin po ninyo sa mga translation? Isa ang kahulugan, pero magkakaiba ng tunog. Halimbawa, yung what, sa Espanyol, como. Sa Japanese, oname. O desu ka. O sa Tagalog, ano. So, iba-iba ng tunog, pero yung meaning, yung kahulugan, pare-pareho. Iyon po ang translation. Iyon ang mahalaga na dapat i-translate natin, halimbawa, from Hebrew to Greek, to Latin, to English, to Tagalog, para maintindihan natin. Kasi kung hindi sasalin, hindi natin maintindihan. Okay. Ano naman po ang transliteration? Magkaiba ang translation sa transliteration. Transliteration is not about translating the meaning of words. Ang transliteration, hindi po ito patungkol sa pagsasalin sa isang lingwahe para maunawa natin. Yung meaning, hindi po yon ang transliteration. Anong kaibahan? It's all about sounds. Ito ay patungkol sa sound, sa tunog. Ano po? So when you see a transliterated word, you can say it out loud and it should sound similar. It should sound similar. Sabihin mo po, similar. Magkapareho halos. Hindi man eksakto, pero yung tunog niya. Magkapareho. Yan ang sinasabi rito. To the original word in its native language. So, ang transliteration po pala, ang kaibahan sa translation, hindi po ito sa kahulugan, kundi yung tunog. Yung mismong isang lingwahe, ito yung kanyang pagbigkas, isasalin sa ibang lingwahe, yung karakter, yung alphabet, kasi nga, hindi naman natin mababasa sa wikang Hebrew yung kanilang salita, o sa Chinese, o sa Greek, kaya iba yung mga karakter nila. Isasalin lang yun sa karakter ng English o ng Tagalog, pero yung sound, yun din. Hindi yung meaning yung pinag-uusapan. Kasi mahalaga na ma-retain, mapanatili yung sound. Yun po yung kahalagahan ng transliteration. Ngayon, tingnan ninyo mabuti po. Isa pa. The goal of transliteration is to give you a pretty good idea how to pronounce a word in a language that uses a different writing system. Yung pagsusulat, ano po. Kasi, eto po,
example ng transliteration. To write the Mao Zedong in Chinese. In repeat, it is represented as, yun po yung character na yun. Ito po. Mababasa ba natin yan? Hindi. Kasi iba yung kanilang karakter, iba yung alphabet nila. Ngayon, sinalin po yan, tin-transliterate yan sa iba't ibang lingwahe. Halimbawa sa English, nababasa na yung karakter na yun, Mao. Yung pangalawa, Ze. Yung pangatlo, Dong. So, mapopronounce natin ang halos eksakto na kahawig ng original kasi isinulat sa ibang karakter na alam natin. Mao Zedong. Pero iba, ang pronounce, naging Mao Zedong yan kasi magkatunog eh. Iyan ang transliteration eh. Halos magkatunog. Kaya parang ang pronounce na iba, naging Mao Zedong. Pero Mao Zedong yan sa original na alphabet nila o karakter nila. Ngayon, ito po. Ano ba ang correct transliteration dapat ng ating message? Tingnan niyo po. Yung Yahshua, yung karakter ng Hebrew, hindi naman natin mababasa. Ngayon, itin-transliterate po yan. Marami ng mga translation po na yan ang gamit. Yung iba, Yeshua, pero yan po, dahil nga Aramaic na, hinabing Yeshua. Pero I retain and I stand my ground. Sabi ko nga po, Yahshua, bakit? Kasi yun yung pangalan. Kung kinikilala mo ang pangalan ni Yahweh na ating Ama sa langit, kay Yahweh, yun yung pangalan binigay. So, hindi pwedeng ihiwalay yun. Yahshua. Ngayon, yan po yung transliteration na tama. Niretain yung sound kasi sa original sound, pagbigkas po sa Hebrew, Yahshua yan. Kagaya ng ating Ama sa langit, tetragrammaton, pero ayon sa scholar at history, hindi mo naman pwedeng basahin ng consonant lang yan. May alphabet po yan kahit nasa ngayon. So, Yahshua. Ngayon, malapit ba yan dun sa sound na nakagis na natin? Pinakita ko na po yan. Ano po? Hebreo, Yahshua. Aramaic, Yeshua. Naging Greek, Jesus, kasi wala pang letter J noon. Naging Latin, Jesus, na wala yung letter O dun sa sus. At naging English nung 1524 lang, nung na-discover ang letter J, nung isang Italiano, naging Jesus. So meaning, bigkasin nga po natin, Yahshua, Jesus. Asan yung pagkakapareho ng tunog? Ang nangyari po, hindi transliteration, naging translation eh. Kahit tingnan mo po anong meaning ng Jesus, nakalagay lang from Hebrew origin. Pero hindi po dapat ganon kasi mahalaga nga po yun eh. Ngayon, nasa sa inyo po, kung pangangatawan na natin, yun ang nakagisa natin, isa din lang yun. Ang tanong, hindi po yun ang ibinigay eh. Kaya nga nung inihandog sabi ron, binigyan nila yung pangalang ito sapagkat yun ang sinabi ng anghel. Kayo po ang umunawa diyan. Ngayon, eto po, tanong ko sa inyo, halimbawa, nagpunta ka ng Amerika, ang salita doon, kakakausap mo, Amerikano, tinatanong pangalan mo, tinanong ka, what is your name? Sasagot ka, my name is, babaguhin ba yung pangalan mo? Hindi rin eh. My name is Restituto. Marami akong bansang napuntahan, no, okay, Siman. Nagpapakilala kami. At tinatanong na yung pangalan kausap namin. Yun din. Ano mang wika? My name is Restituto. Nakakaintindihan. Bakit kailangan kong baguhin yung pangalan ko ayon dun sa lingwahe nila? Maintindihan naman. Yun ang point ko po. Tingnan niyo mabuti. May pakikita ko sa inyo. Sa Matthew 4:1, sa mabuting balita na nakagis na nating salin, ito nakalagay. Pagkatapos si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksohin ng diablo. From Hebrew to Greek to English to Tagalog. Maliwanag. Naintindihan natin ngayon kasi itin-translate. At yung nakagis na natin ng pangalan Jesus, yun yung ginamit. Naintindihan natin ng maliwanag, di po ba? Sang-ayon po kayo. Maliwanag naintindihan natin. Sabi dito, pagkatapos, yan yung tutuksohin na ng diablo ang ating message.
dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksuhin ang diablo. Talagang dadaanan niya yun eh. Naintindihan natin yan. May mga message tayo dyan. Ngayon, tingnan niyo pong mabuti. Tingnan natin mabuti. Uulitin lang natin yung talata. Pero yung original na name, hindi natin babaguhin. Pagkatapos si Yahshua ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksuhin ng diablo. Tanong! Naintindihan ba natin o hindi? Kayo po sumagot. Naintindihan mo ba yung sinasabi ng talata na ang ating Mesyas na si Yahshua ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksuhin ng diablo? 99.99 o 100% naintindihan natin. Kahit na hindi mo binago yung original na pangalan na napakahalaga, naintindihan mo. Naintindihan ko, naintindihan natin. Tanong muna naman, bakit kailangan baguhin? Bakit binago ng tao nung isinalin sa iba't ibang pangalan hanggang sa nalayo ng nalayo? Ano ang dahilan? Napakahalaga ng pangalan. Ano ikakatwiran natin? Ang punto nga, hindi naman dapat binago eh. Maintindihan naman natin eh. Bakit kailangan binago? Anong dahilan? Napakahalaga ng pangalan. Isang pangalan lang sa silong ng langit. The name above every other name na binigay ng Ama, itinaas siya. Lahat ay luluhod sa pangalan. Sa pangalan ay magpapalayas ng demonyo. Bakit binago mo? Yung mga nag-translate na ngayon pinangangatwiranan natin. Pero mahalagang-mahalaga po yung pangalan. Ano po? Pag binasa natin sa Biblia, napakahalaga ng pangalan. May kahulugan lahat yun. Kung ano yung kanyang gagampanan. Kaya, hindi natin pwedeng matanggap yung dahilan na, kasi para maintindihan eh. Hindi, para mailigaw, mailayo sa katotohanan. Ano po? Kasi ito ay napaka-critical po nito. Maintindihan naman pala, bakit hindi na lang ginawang transliteration? May dahilan. Di ba yung naintindihan? Bakit po? Nagkataon na sabi ko nga, the name Yahweh is almost 7,000 times binabanggit sa lumang tipan. Pagdating doon sa bagong tipan, 0. Anong dahilan? Anong tinatago? Ba't nagkaganon? Samantalang doon sa original na kaganapan, nung sinasabi ng mga apostol yun, at lalo ng ating Mesyas, yung mga kinokot nilang verses sa lumang tipan, nung sinasabi nila actual yun, nandun yung pangalan mismo ng ating Amang si Yahweh. Pero nung sinulat na, tinanggal na, pinalitan na. Mayroong kakaibang naganap para matakpan yung napakahalagang pangalan. Sabi nga ng ating dakila at kataas-taasan Diyos, sabi niya, Isaiah 42 verse 8, ako si Yahweh, yan ang aking pangalan. Sinabi niya. At sinabi niya sa Exodo 3:15, ang nagsugo sa iyo si Yahweh, that will be my name from generation to generation. Pero ngayon, nalimot na ng marami. Ano po? Ngayon, pakikita ko sa inyo bakit napaka-critical nito. Napaka-critical na ma-retain ngayon, mapanauli natin yung pangalan ng ating Mesyas. Di ba? Sa Exodo 20 sa 10 utos, sabi niya. Sa verse 2, sabi niya, ako si Yahweh, ang iyong Diyos na naglabas sa iyo sa Ehipto at nagpalaya sa iyo mula sa pagkaalipin. Verse 3, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Sino yung Diyos na tinutukoy? Si Yahweh. Sabi niya, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Si Yahweh. May nabasa ba tayo na bumago sa utos na yan? May nabasa ba tayong katuruan sa bagong tipan na sinabing, hindi na si Yahweh simula ngayon ang sasambahin? Ibang pangalan na. Wala po. Pero bakit nilimot ng marami? Bakit hindi man natin gusto nalimot natin ng marami? Anong dahilan? Una nga po, nawala yung pangalan sa bagong tipan, taong may gawa. Pangalawa, yung pangalan na Yahweh, na nandun sa pangalan ng ating Mesyas, napalitan ng ibang pangalan, hanggang sa nabura na ang pangalan na Yahweh, doon sa pangalang Yahshua, na pangalang binigay ng ating Ama sa kanyang anak. Kaya ngayon, hindi na nababanggit, hindi na nasasamba ang ating kataas-taasan Diyos na si Yahweh. Simpleng bagay lang ba yun? Hindi po simpleng bagay lang. Kasi dapat ang sinasamba natin,
si Yahweh pa rin. Kaya kung Yahshua ang pangalan ng Mesyas, pag sinasamba mo at binabanggit mo ang pangalang Yahshua, nasasamba mo si Yahweh at hindi siya nawawala sa ating pagsamba. Hindi siya nawawala sa puso natin. Ngayon, napakarami. Kahit sa pananalangin, ni hindi na nababanggit, God, Lord, na wala yung pangalan ni Yahweh. Anong sabi ng ating Panginoon? Darating ang panahon na ngayon na nga, na ang sumasamba sa Ama ay sasamba sa Espiritu at katotohanan. Ngayon, ano sinasamba natin? May tinuro bang Mesyas na ibang sambahin? Anong pangalan? Sabi niya, ganito kayo manalangin, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang pangalan mo. Anong pinasasamba? Kaninong pangalan? Pangalan ni Yahweh. Ngayon, nababanggit ba natin? Nagagawa ba natin? Hindi! Kasi nadaya tayo ng kawat, pinaninindigan natin ang turo ng tao. Ito po ang huling talata natin, Pahayag 3:8. Sabi ng ating Mesyas, alam ko ang iyong mga gawa. Sulat po niya sa Philadelphia. Tingnan mo, inilagay ko sa harapan mo ang isang pintong bukas na hindi maisasara ng sinuman. Alam kong ikaw ay may kaunting kapangyarihan, ngunit tinupad mo ang aking salita. At hindi mo itinakwil ang aking pangalan. Hindi mo itinakwil ang aking pangalan, sabi ng Mesyas. Tanong, kasama ka kaya sa nagtakwil sa kanyang pangalan? Anong pangalan yung pinaninindigan mo? Pagharap mo kaya doon sa hukuman ni Yahweh ng ating Mesyas, mapapanindigan mo yan? Ako po, kahit tumarap tayo, tahas ako masasabi, ang pinaninindigan ko, ang pinagtatanggol ko, yung pangalan niya. Yun ang nalaman kong katotohanan. Ngayon, nasa sayo po yan. Kung gusto mong panindigan yan, kung ayaw mong tanggapin, sabi ron, malalaman mo ang katotohanan na ang katotohanan magpapalaya sa iyo. At ang sabi sa Jeremiah 33 verse 3, pray unto me and I will answer you, and I will show you great and mighty things that you do not know. Ano yung bagay na hindi natin alam dati? Yung tunay na pangalan, bet ngayon nalaman natin, baliwala pa rin, pinagtatanggol mo pa rin yung nakagis na natin. Sa English, tingnan natin sa English. New King James Version. I know your works. See, I have set before you an open door, and no one can shut it. For you have a little strength, have kept my word, and have not denied my name. Ang original po niyan sa Greek word, onoma, yung name. Ibig sabihin, yung mismong identity, yung kung anong tawag mo sa isang tao, yung name mismo. Sabi ron, hindi mo dinenied, hindi mo tinakwil. Anong pangalan po ang dinidenied mo ngayon, ang tinatakwil mo? Nawa, hanggang pagharap natin, mapanindigan natin. Pero sana po. Ngayon, sabi ko nga, nung una, sabi namin, Ama, inihiling namin ito, O Yahweh, sa pangalan ng iyong anak na si Yahshua, na nakilala din po namin noon na pangalang Jesus, na naging mahalaga sa atin. Ang tanong lang, hindi naman natin nililibak yun, pero yung katotohanan ngayon. Kasi dapat po, hindi translation, transliteration. Na pwede namang naunawaan natin na napakahalaga. Na, ito po, hindi lang knowledge sa akin eh. Pinag-aralan ko, tinuklas ko, naunawaan ko, sinapuso ko, sinabuhay ko. Naranasan namin ang kapangyarihan nito. Kaya yun ang pamanhin ko. Gusto kong maranasan yung kapangyarihan nito, yung himala ng pangalan na ito. When you mention the name of Yahweh and His Son, Yahshua, punong-puno po ito ng kapangyarihan. Takot na takot ang kampo ng kadiliman dito. Naranasan namin ang himala sa buhay namin. Yun po ang gusto kong ipamanhik po sa atin. Tayo po ay manalangin, hallelujah, hallelujah. Yahweh, Elohim, our Father in heaven, hallelujah. Sinasamba namin ang banal na pangalan mo, Ama. Kayo po ang kataas-taasan Diyos na dapat naming sambahin. Kayo nagutos sa amin na hindi kami dapat sumamba sa ibang Diyos maliban sa iyo lamang, O Yahweh. At sinabi mo rin sa Deuteronomy chapter 6 verse 4, ikaw lang, O Yahweh, ang tanging Yahweh na dapat naming ibigin ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong kalakasan na siya rin tinuro ng aming Mesyas sa Marcos chapter 12 at ng mga alagad. Hallelujah! Salamat po
na ginamit mo ang teknolohiya upang masumpungan namin ano nga po ba ang tunay na pangalan na iniutos mo sa iyong anghel na si Gabriel na sabihin kay Jose at kay Maria na siyang ipangalan sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan. Ang pangalan na sinabi ng aming Mesyas na pangalang puno ng kapangyarihan na binigay mo rin sa kanya yung pangalan mo. Kaya salamat po Ama ng pangalang ito'y punong-puno ng kapangyarihan at kinatatakutan ng kampo ng kadiliman. Ang dalangin ko po Ama, buksan mo po ang puso ng mga makikinig, isang tabi muna nila ang kanilang kaalaman, magpakumbaba sa iyong harapan at tuklasin, ano ba, sino ka ba? Tulad ng sinabi po, paalala ng Mesyas sa Pahayag 3:8, huwag nawa naming itakwil ang iyong pangalan. Huwag nawa naming i-deny ang pangalan mo. Hallelujah, salamat po Ama. Sa iyo po ang kaharian, kapangyarihan, ang kaluwalhatian sa pangalan ng iyong anak na si Yahshua.